tubig, may pansit canton ka na. Eh nakita po problema ron. Kasi yung taong kumakain ng pansit canton na yan, nagpisa ng kalamansi. Na nakita ng mga gumaan, ako, napagod ang tao. Padaliin. Naglabas canton with kalamansi. Diba? Di ka na magpipiga ng kalamansi. Eh nagpatak ng toyo. O baguhin natin ulit. Canton with toyomansi. Eh nagpisa ng sili. Canton with toyomansi with chili. Kasi lahat pinadadali sa tao eh. Katulad ng pagninegosyo natin. Nung araw, ang uso, yung barter system, palitan ng kalakal. So, nabago ang technology, nauso mga sari-sari store, eh hindi naman lahat gusto may sari-sari store. Ang gusto ng iba, medyo may halong gala o may halong pasyal yung negosyo, nauso yung mga direct selling. Di ba? Eh hindi naman lahat gusto magde-direct selling, magbabahay-bahay. Katwiran nila, may pera kami, bibili na lang kami ng mga franchise. So, nauso yung franchising. Okay? Eh hindi naman lahat may pera na pambili ng mga franchising. Jollibee nga lang, kano? 35 billion na, di ba? O, ano na uso ngayon? Pinaka-latest ngayon, kumbaga sa cellphone. Kumbaga sa Nokia, e-series to. Yun yung multi-level marketing. O yung MLM na ginagawa natin ngayon. Ito na yung high-tech ng pagninegosyo sa isang maliit na puhunan, pero kaya mong kitain ang kinikita ng isang mga malalaking negosyante. Okay? So, ito ang mga ilang dahilan kung bakit mo idadagdag ang MLM sa ginagawa mo ngayon. Okay, ngayon, tanong ng iba. Okay, apply. Maganda naman pala talaga ang MLM. Kaya lang, ang tanong ko lang, bakit naman sa dinami-dami ng mga MLM dito sa Pilipinas, apply, bakit naman Vita Plus ang pipiliin ko? May mga ibang networking naman ako naririnig dyan. Okay, bakit Vita Plus? Why Vita? Okay? Unang-una po, kapag pumasok sa isang MLM company, una mong titignan yung mga may-ari. Yung owner ng ating company. Okay? Kasi baka mamaya, yung mga sinasamahan mong may-ari ng kumpanyang yan, mga dating networker lang, na nagtayo ng sarili nilang negosyo, at kapag nag-away-away sila, hiwa-hiwalay na sila. Sino naapektuhan? Yung mga taong sumali. Ang nangyayari ngayon doon sa mga taong sumali, nasisira ang kredibilidad nila doon sa mga kakilala nila. Kasi sa susunod na pagbalik nila, iba na yung inaalok niya. Diba? Dati inaalok niya, pantanggal ng high blood. Ngayon, susunod na inaalok niya, pampa-high blood naman. Diba? Karaniwang nangyayari po yan. So, importante po na malaman natin kung sino ba yung mga taong sinasamahan natin. Unang-una, sino po ang chairman ng ating kumpanya? Hindi po. Si Mr. Socrates Tumpalan. Kung tawagin natin si Sir Soc. Okay? Si Sir Soc ang ating chairman. Ano ba ang background niya? Si Sir Soc po ang dating general manager ng LBC International for 5 years po. 5 taon. Okay? Licensed din po siya ng Microsoft engineer. Kaya alam na alam niya yung sistema ng computer natin. Siya mismo personal, alam niya yung system natin. Okay? Sino ang kanyang asawa? Okay, yung po maganda sa mga may-ari natin, mag-asawa. Hindi basta nag-away, hindi namang hiwalayan kaagad yan. Okay? Sino po ang president ng ating company? Ma'am Rodora Taktakan Tumpalan. Kung tawagin natin, Ma'am Doy. Siya po ang ating presidente ng ating kumpanya. Okay, ano background ni Ma'am Doy? Si Ma'am Doy po, okay, apo po siya ng founder ng shoe industry. Si Don Laureano Guevara. Mas kilala po yon sa Marikina na kung tawagin, Kapitan Moy. Kung makikita mo sa Marikina yung estatwa ng gumagawa ng sapatos, yun po ang lolo niya. So, ibig sabihin, nasa dugo na ni Ma'am Doy ang pagiging isang negosyante. At nasa dugo niya, yung laging gusto niya, tayo yung una. Okay? Nakuha niyo po yun, ibig sabihin. Okay? Siya rin po ay kauna naging general manager po siya ng kanilang kumpanya ng sapatos, Dataktakan Shoe Manufacturing. Sa edad na 19 anyos, siya na po ang general manager ng Dataktakan Shoe Manufacturing.
Ang Dataktakan Shoe Manufacturing, sila po ang gumagawa ng mga sapatos po na sinusot po ni Imelda Marcos. Kaya yung pong mga sapatos po na Stiletto, Chateau Borghese, Oleg Cassini, sila po ang gumagawa. Nakala natin, gawang Italy, pero dito lang po. Sa Pilipinas po ginagawa yon. Okay? At si Ma'am Doye rin po ang nabigyan noong 2006, nakasama po siya sa nabigyan at naging People of the Year. Ang mga kasama po niya ron, Joe De Venecia, Manny Pacquiao, Secretary Ace Durano, may-ari po ng Jollibee, may-ari ng Hortaleza, may-ari ng National Bookstore, nakasama po siya sa nabigyan po na People of the Year. At kung mapapasyal po kayo sa National Bookstore ngayon, hanapin niyo po yung libro na Go Negosyo, yung book 1 ng Go Negosyo, na isinulat po ni Joey Concepcion. Sino si Joey Concepcion? Siya po yung may-ari po ng RFM, Concepcion Industries, yung mga aircon na gumagawa po. Sinulat po niya yung 50 successful na negosyante sa Pilipinas, katulad po nila Henry C., Lucio Tan, mga Lopez, mga Ayala, at isa po ang may-ari ng ating kumpanya na nakasama sa librong yon. So ano ang pinapakita ko sa inyo? Yung kredibilidad ng taong sinasamahan natin, kinikilala po ng mga kilalang at mga sikat na tao po. Okay, so importante po yan, yung mga may-ari natin. Ano pa? Pangalawa, pag pumasok ka sa isang MLM company, dapat ang product mo, unique. Ikaw lang ang meron. Kasi kung ang product natin, meron rin lang nabibili sa labas, bakit pa ako magdi-dealer dyan? Kung may nabibili naman pala sa labas ng mga produktong yan. Diba? Ang Vita Plus po ba, mabibili mo ba to sa mga drugstore? Mabibili niyo ba to sa mga supermarket? O saan pwedeng bilhin lang? Sa mga dealer lang. So anong ibig sabihin doon? Ang market mo. Nakokontrol mo ang market mo dahil ikaw lang ang meron. So no choice yung kausap mo, kundi pumasok sa Vita Plus din at maging dealer. At ano pa maganda sa product natin? Ang product natin ginagamit ng tao. Kailangan ng tao, umuulit ang product natin. Okay? Consumable. At ang maganda pa, yung mga ginamit natin, mga raw materials natin, okay, hindi nauubos at dito lang sa Pilipinas karaniwan nakukuha. Kaya ano yung 5 sangkap ng ating produkto? Malunggay, dahong sile, saluyot, kulitis, talbos ng kamote. Ano lasa? Dalandan. Ano pa isang lasa? Melon. So, ibig sabihin, ang produkto natin, unique ang product natin. Hindi mauubos at kailangan ng tao kasi maraming sakit na natutulungan ng product natin. Okay? So, yan po. Kasi kung ang product natin, mga load, mga pampagarbo lang, bakit pa ako bibili niyan? May mga nabibili naman pampagarbo sa labas. Ako niyo po ibig sabihin. Alam mo, ang tao, kapag sakit ang pinag-usapan, kahit nasa bundok ng tralalay ang produktong nakakapagpagaling na yan, pupuntahan yan, bibilin yan. Di ba? So, yun ang isang advantage po ng product natin. At ang market malaki. Hindi lang class A na tao, hindi lang class B, hindi lang class C. Ang market natin, no? From A to Z. Bata, matanda. May sakit, walang sakit. Papataba, papapayat. Buntes, hindi buntes. Kristiyano, Muslim. Pilipino, foreigner. O ba't ko nasabing foreigner? Mga hapon ba nagkaka-arthritis din? Yes. Amerikano, diabetic din. Okay, hindi ka naman galit yan, ma'am. Diyan, okay. Mga tiga-India kaya, di kaya nagkaka-almoranas din. Yes, kakalmaan. Yung pa, tatakaw sa sili nun. Diba? So, kailangan din nila yung product natin. Yun ang maganda sa product natin. Kung ang Saudi may langis, ang Japan may technology, ang Amerika may sandatang panggera, ang Pilipinas ngayon may Vita Plus na pwedeng matulungan, ano man ang karamdaman, kahit tiga-ibang bansa ka pa. Sabi nga nila, gawang Pinoy para sa mundo. Okay? So, isa yan. Product. Ano pa? Number 3. Dapat yung ating marketing plan, madaling gawin. Kahit walang pinag-aralan, maiintindihan ang ating marketing plan. Simple. Kaya kumbaga sa isang cake, ang isang cake, meron kang makikita mga cake, sagana sa design. Pero pag kinain mo, mamunlang ang loob. Diba? Pero meron naman simpleng-simple. Walang ka-design-design.
Pero pag kinain mo, hanggang mamaya nalalasahan mo pa siya. Di ba? So, ganun po ang ating marketing plan. Yung iba, maraming burloloy, maraming design, ang laki pa ng kitaan, 2.5 ang pairing namin, pero pag nakita mo, hindi nagtatagal ang marketing plan nila. Kasi bakit? Hindi pinag-aralan. Ang ating marketing plan, simpleng-simple. Pero